Yung mga kabusing, alam naman natin na isa nga po sa problema ni Casimero ay ang pagkat ng timbang. Ngayong paparating na laban ni Casimero kontra Yunosuke ay marami nga pong nabahala na baka hindi nito makuha ang tamang timbang. Bakit nila ito nasabi? Dahil nga po sa kanilang nakita na itong si Casimero ay nakasuot pa ng sauna suit sa hotel na kanyang tinutuluyan sa Kyrgyzstan. Bagamat nabahala ang mga Pinoy boxing fans, kabaliktaran naman sa kampo ni Casimero sapagkat si Casimero na ang nagsasabi na kayang-kaya niya itong kunin na timbang sapagkat hindi naman daw sa 122 pounds sila maglalaban kundi sa 128 pounds naman. Kaya malaki ang tiwala nito sa kanyang sarili na kaya niyang kunin ito. Maliban dito ay alam na rin ni Casimero kung paano talunin ang maangas na si Kinosuke Kamida. Mahina daw ito sa tiyan at panga, kaya ito ang kanyang pupuntiryahin sa araw ng kanilang laban. Malapit na nga po ito mga kabusing, 4 na araw na lang laban na. Samantala naman, pinakita na nga po ang susutin ni Casimero na boxing trunks sa araw ng kanyang laban kay Yunosuke. Talagang unique at garantisado ang pagkagawa, parang balat ng ahas, parang may kaliskis. Ito naman ang matindi mga kabusing. Nagsusumiming na si Casimero ng dolyares. Samantala naman, ayaw naman sa post ni Yunosuke sa kanyang X account ay nasa Kyrgyzstan na rin ito. Excited daw siyang lumaban sa bansang ito dahil ito pa ang kanyang unang dayo dito sa bansa. Dito nga po ay nakomento naman ang kanyang mga kababayan kung saan sinabi sa isang nag-comment na tiwala sila sa stamina nitong si Yunosuke kung saan dapat itutunan nito ang laban sa second half. May isa namang nagsasabi na napakasaya daw nito kung matatalo ni Yunosuke itong si Casimero. At ang isa naman, sinabi nito na puno ng tapang itong si Yunosuke kung wala pa ang laban, pero kung araw na ng laban ay nag-iiba daw ito. Kumbaga parang kinakabahan, kaya hirap makapag-isip kung ano ang tamang gagawin. Gaya na lang sa huling dalawang laban nito, na grabe nga po ang kanyang pinapakita, puno ng tapang. Pero sa ibabaw ng ring ay nag-iba nga po, nandun pa naman ang tapang. Pero ang pag-iisip kung ano ang tamang gawin ay nawawala na ito. Samantala naman middleweight prospect John Mindoro, pinagsabihan nito ang isang buzzer kay Tapalis na huwag maliitin ang boksingero dahil ito ang bumubuhay ng kanilang pamilya. Dapat proud lang tayo. Samantala naman, natanong naman si Mindoro ng kanyang fans kung kailan ang sunod nitong laban. At sabi naman nito, nasa Disyembre pa ang sunod nitong laban. Natatandaan natin na sinabi nga po ni Manny Pacquiao na isasali siya sa Trilla in Manila. Pero hindi nga po ito natuloy. Hindi rin natin alam kung ano ang dahilan. Pero kung makikita nga po natin sa website ng BoxRec, ay suspendido itong si John Mindoro ng Florida Athletic Commission indefinitely. Pero parang hindi naman siguro kasali kung lalaban si Mindoro dito sa Pinas. Pero di po ako sure dito. Huling laban nga po nitong si Mindoro ay sa nakaraang August 15. Lumaban rin ito sa June 7. Siguro pinapahinga pa nito ang kanyang katawan para sa malaking laban sa darating na Disyembre. Be respect tayo sa mga boxer. No, sabi niya, inaano niya si Tapalis. Dapat proud tayo kasi nagsisikap. Ikaw pa bubuhay sa pamilya niya. Pang laban, mga December laban natin doon. Sa ibang banda naman, bantamweight prospect Kenneth Lober. Matapos nga po itong dumating sa Kyrgyzstan, ay training agad ito. Kasama ang kanyang strength and conditioning coach, Alex Arisa. Kung makikita nga po natin, pinapalakas nito ang kanyang baywang. Pagkatapos naman, sumuntok naman ito sa mid spad. Kahit hindi nga po knockout puncher ang makakalaban nitong si Lober na si Luciano Baldor. Pero dapat pa rin mag-ingat si Kabayan sapagkat paniguradong dadaanin nito ang laban sa puntusan kung saan advantage rin itong Argentinian sa tangkad. Makikita rin natin na dumating na rin ito sa Kyrgyzstan kasama ang kanyang team. Kaya abang-abang mga kabusing. October 26 po ang kanilang laban.